Nag-umpisa ang movie sa Hokkaido, Japan, kung saan umunlad na ang AI at kasama na ng mga tao na namumuhay ang mga robot. Pagkatapos ay makikilala natin si Ken Kosugay, isang lalaking walang trabaho at puro laro lang ang inaatupag. Isang umaga habang siya ay naglalaro, dumating ang kanyang asawa na si Emmy para abalahin siya. Sinabi sa kanya nito na merong kakaibang robot sa likod ng kanilang bahay at hiniling sa kanya na alisin ito. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Ken at pinagpatuloy ang kanyang laro na ikinagalit ni Emmy. Pinagalitan siya nito dahil wala pa din siyang trabaho at ayaw pa niyang tumulong sa gawaing bahay. Tapos ay tinanong niya ito tungkol sa interview nito kahapon pero iniwasan ni Ken ang tanong at umalis na siya ng bahay. Pumunta siya sa likod ng kanilang bahay at nakita ang kakaibang robot na nakaupo sa ilalim ng puno. Nang tanungin ni Ken kung sino ito, nagulat ang robot at natumba ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakilala ang robot na si Tang pero wala itong ideya kung saan ito nanggaling at tila nawala ang memorya nito. Nagpakilala din si Ken at nagsimulang ulitin ni Tang ang kanyang sinabi sa basag na Japanese. Sumunod, dinala ni Ken ang robot sa scrapyard para itapon ito. Sinabi ng may-ari na tatanggalin nito ang mga pyesa at ibebenta kaya nagpasya si Ken na iwan na ito doon. Habang papalayo, paulit-ulit na tinawag ni Tang ang kanyang pangalan pero hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy na siyang maglakad. Gayunpaman, agad na tumakbo ang robot at nagsimulang sundan siya. Sa bahay, nakatanggap ng tawag si Emmy mula sa ospital kung saan dapat magpapa-interview si Ken kahapon. Nagulat siya nang malaman niyang hindi ito pinuntahan ni Ken. Sa sandaling iyon, dumating na si Ken sa bahay, kasunod si Tang. Ang robot ay inusisa ang mga larawan sa sala at kumuha ng ilang tissue sa lamesa. Samantala, ang galit na si Emmy ay kinumprante si Ken kung bakit hindi ito pumunta sa kanyang interview kahapon kung saan sagot ni Ken na nakalimutan niya. Sinabi nito sa kanya nang huwag mag-alala sa pera dahil nasa kanila ang mana ng kanyang ama. Pero lalo lang nadismaya si Emmy at ipinaliwanag kung gaano na siya kapagod sa kanyang immature na ugali. Sa kanyang galit, kinuha niya ang lumang orasan at ibinalibag ito sa sahig. Nasaktan dito si Ken dahil ang orasan ay regalo sa kanya ng yumao niyang ama. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Emmy na oras na para magbago at mag-move on sa nangyari. Pagkatapos ay pinaalis niya si Ken sa bahay at sinundan din ito ng tapat na robot. Kinalaunan, makikita natin ang dalawa sa bus stop at sobrang nag-aalala si Ken sa kanyang sitwasyon. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, napansin niya ang isang uri ng likido na tumutulo kay Tang. Dahil nakuryo si Ken ay binuksan niya ang dibdib ng robot at natuklasan ang 8-bit system na nakasulat sa loob. Lumalabas na ito ang pangalan ng isang kumpanya na nangunguna sa paggawa ng Android sa bansa. Pagkatapos hanapin ang website ng kumpanya, natuklasan ni Ken na nag-aalok ito ngayon ng mga bagong robot kapalit ng mga luma. Pagkatapos ay nakaisip siya ng ideya at nagpa siya na palitan si Tang para sa isang mas magandang robot na makakatulong sa bahay. Naniniwala siya na kapag niregalo niya ito sa kanyang asawa, patatawarin na siya nito. Sumunod, pumunta ang dalawa sa Fukuoka kung saan matatagpuan ang opisina ng 8-bit systems. Sa eroplano, isang batang makulit ang binato si Ken ng matamis na pagkain. Sinabihan niya ito na huminto pero pinagpatuloy ng bata ang kanyang ginagawa. Sa galit, tinawag itong Q-pal ni Ken at paulit-ulit na inulit ni Tang ang salitang iyon. Lumikha ito ng nakakahiyang sitwasyon kaya nagalit si Ken sa robot. Tinawag niya itong basura at nagbanta na itatapon ito. Pero ang kanyang mga sinabi ay pinalala lang ang sitwasyon dahil nagalit ang robot at naglabas ito ng usok sa ulo. Sumunod na eksena, nakarating na sila sa opisina ng 8-bit kung saan sinubukan ni Ken na palitan si Tang ng bagong modelo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng reception na ang robot ay hindi bahagi ng kanilang sistema at naglalaman lang ito ng ilang bahagi mula sa kanilang kumpanya. Humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi nila ito pwedeng palitan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Shinji ang nagtutor sa mga bata sa pasilidad. Nang makita ng mga bata si Tang, mabilis nila itong pinalibutan at kinuhanan ng larawan. Mukhang namangha ang mga ito sa robot at ipinakita ni Tang ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pagligtas sa isang ladybug na muntik ng matapakan. Nang masaksihan ito, humanga si Shinji at lumalabas na isa siya sa mga unang taga-disenyo ng robot sa 8-bit. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang robot at pumayag si Ken. Pagkatapos ay dinala sila ni Shinji sa kanyang opisina at nakita nila ang isang glass tube na puno ng dilaw na likido sa loob ni Tang. Napansin niyang may maliit na bitak ang tube na naging sanhi sa pagtagas ng likido. Napagtanto ni Shinji na ito ay gasolina ni Tang kaya gumamit siya ng pangunang lunas para pansamantalang maayos ito. Gayunpaman, binalaan niya si Ken na kung mauubos ang likido, masisira ang robot. Napansin din niya na napakatalino ni Tang at mukhang nakakaramdam ito ng iba't ibang emosyon na halos parang isang tao.
Binigyang diin ni Shinji na ang robot ay napaka-espesyal at hinimok si Ken na alagaan ito. Samantala, mapapansin natin na may nanunood sa kanila sa pamamagitan ng kamera ni Tang. Sumunod, binanggit ni Shinji ang tungkol sa kanyang kaibigan na si Atsuki na isang bihasa sa robotics. Sinabi niya na ito ay nakatira sa Shenzhen, China, at hinimok si Ken na bisitahin ito dahil ito lang ang paraan para maayos si Tang. Nainis si Ken dahil ayaw niyang pumunta sa ganong kalayo. Pero nang ipaliwanag ni Shinji na iyon lang ang paraan para mailigtas ang robot, nag-atubili siyang sumang-ayon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang dalawang misteryosong lalaki sa opisina ng 8-bit at hinanap si Tang kay Shinji. Mukhang delikado ang mga ito, kaya natakot si Shinji at binunyag ang impormasyon. Samantala, makikita natin sina Ken at Tang na lumapag na sa Shenzhen. Bumisita sila kay Atsuki kinaumagahan at mukhang natutuwa itong makita sila. Pagkatapos ay niyakap niya si Tang at sinabing nasa sabik siyang makita ang robot. Habang nag-uusap sina Atsuki at Ken, napansin ni Tang ang isang remote control na sasakyan at hinabol niya ito. Gayunpaman, lumalabas na isa itong bihag dahil ikinulong ng dalawang misteryosong lalaki si Tang at tumakas. Nang mapansin ito ng dalawa, nagmadali silang sundan ito pero hindi na nila naabutan pa. Mabuti na lang nagawang ihagis ni Atsuki ang kanyang ID na may GPS tracker sa sasakyan. Pagkatapos ay mapapansin natin na may nanunood sa sitwasyon gamit ang kamera ni Tang. Kinagabihan, sinundan ni Ken at Atsuki ang sasakyan at nakarating sila sa isang warehouse. Ilang sandali pa, biglang nakatanggap ng tawag si Ken mula kay Emmy. Sinabi nito sa kanya na hindi na siya nito kayang alagaan at inamin na ang kanyang pagkawala ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Sinabi din nito na dahil iyon ang bahay ng kanyang mga magulang, siya na lang ang aalis. Nagulat si Ken sa hindi inaasahang saloobin at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Gayunpaman, nirespeto niya ang desisyon nito at piniling palayain ito. Pagkatapos ibaba ang tawag, makikita natin na hindi masaya si Emmy sa kanyang desisyon at napaiyak na lang. Samantala, biglang bumukas ang pinto ng bodega, kaya inalis na ni Ken ang kanyang emosyon at pumasok sa loob kasama si Atsuki. Nakita nila ang dalawang kidnapper na nakatambay at umakyat ang isa para kumuha ng maiinom. Sinamantala nila ang pagkakataong ito at mabilis nilang kinuha si Tang para tumakas. Pero makalipas ang ilang sandali, nagpakita ang lalaking si Dr. Kato na nagpapakita na siya ang boss ng dalawang kidnapper. Pinigilan sila nito at ininspeksyon ang mga bahagi ni Tang. Agad niyang nakilala ang mga piyesa at bumubulong siya na si Profesor Baba ang lumikha dito. Di nagtagal, dumating ang dalawang tauhan ni Kato at hinawakan si Tang. Sinabi ni Ken na hindi niya kailangan ng basurang robot at sinusubukan niyang itapon na ito. Nang marinig ito, nagalit si Tang at nagsimula ulit itong maglabas ng usok mula sa kanyang ulo. Nagdulot ito ng pagkalito sa dalawang tauhan kaya binitawan nila ang robot. Lumalabas sa plano ito ni Ken para magdulot ng kaguluhan at siya pati si Atsuki ay nagsimulang lumaban sa mga kidnapper. Sa huli, nakuha ni Atsuki ang isang taser gun mula sa isang tauhan at pinatumba ito. Pagkatapos ay tinutok niya ang baril sa dalawang natitira at hinikayat si Ken na tumakas na kasama ang robot. Pagkatapos nito, tumakas na si Ken kasama si Tang pero napansin niyang may tumataga sa katawan ng robot. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng video call mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito pala si Profesor Baba na siyang lumikha kay Tang. Sobrang saya ng propesor nang makita ang robot at tinawag itong James. Nagpasalamat siya kay Ken sa pag-aalaga sa kanyang anak at inimbitahan silang pumunta sa isla ng Miyakojima. Ibinunyag din nito na ang robot ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo at nangakong aayusin ito. Sumunod na eksena, nakarating na sina Ken at Tang sa isla ng Miyakojima at naupo muna para humanga sa ganda ng lugar. Sa panahong iyon, inopen ni Ken sa robot ang tungkol sa kanyang masalimuot na nakaraan na nagpapakita na gusto niyang maging isang doktor at minsan ay nagtrabaho siya bilang isang medical intern. Gayunpaman, isang araw, naaksidente ang kanyang ama at napunta sa isang silid sa ospital. Dahil nasa labas na ang lahat ng doktor, umasa ang mga nurse kay Ken at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Pero sa sobrang takot niya ay natigilan lang siya at hindi nakasagot. Maya-maya ay dumating ang isang doktor makalipas ang ilang oras pero namatay na ang kanyang tatay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ken kay Tang na mula noong araw na iyon, wala na siyang tiwala sa kanyang sarili at tumigil na siyang magtrabaho. Inilarawan niya ang kanyang sarili na isang talunan at banigo lamang ang kanyang asawa sa paglipas ng mga taon. Nang marinig ito, nakiramay si Tang sa kanya at sumayaw para pasayahin siya na kanyang kinatuwa. Di nagtagal, nakarating na ang dalawa sa bahay ng propesor kung saan masaya silang binati nito. Nagpasalamat siya kay Ken sa paghatid kay James at ibinunyag niya na nawala ang robot ng maraming taon pagkatapos ng aksidente sa lab.
Tapos ay pinalitan ng propesor ang tube sa loob ni tank na nagpapaliwanag na naglalaman ng bioethanol fuel na nagmusal sa kalapit na tubo. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Tang na makita ang propesor at sinubukan niyang magtago sa likod ni Ken. Sa huli ay wala na siya sa posisyon para kunin ang robot at nagpatuloy na siyang umalis. Kumapit si Tang sa kanyang paa at nagmakaawa na isama siya pero hindi ito pinansin ni Ken na mahirap din para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Ken si Dr. Kato na pumunta sa bahay ng propesor. Nag-aalala ito nang malaman na ibinigay ni Ken si Tang sa propesor. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Kato ng isang aksidenteng naganap 5 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag niya na minsan ay nakatrabaho niya ang propesor sa seryeng James na isang military robot project. Sa isang sesyon ng pagsasanay ng pagbaril, isa sa mga robot ang nagkaroon ng takot at nagsimulang magpanik bago patayin ang lahat ng nandoon. Lumalabas na ang robot ay nagkaroon ng emosyon na nakita ng propesor bilang isang tagumpay sa artificial intelligence. Gusto niyang panatilihin ang tagumpay na ito para sa kanyang sarili, kaya inalis niya ang Eurochip mula kay James at inilagay ito sa isa pang robot na ginawa niya. Pagkatapos, sinunog niya ang lab at tumakas. Ibinunyag ni Kato na ilang taon na nilang hinahanap ang propesor para arestuhin ito. Nang marinig ito, ang nag-aalala na si Ken ay kinuha ang sasakyan ni Kato at nagmadaling iligtas ang kanyang kaibigan. Pagbalik sa bahay, sinusubukang kunin ng propesor ang Eurochip mula kay Tang pero ang takot na robot ay tumakbo palayo sa kanya. Maya-maya ay dumating si Ken at dumiretso sa loob ng lab. Nagawa niyang mahanap si Tang at silang dalawa ay sinubukang tumakas pero mabilis na isinara ng doktor ang lahat ng pinto gamit ang kanyang computer. Sa sandaling iyon, dumating na rin si Kato pero hindi siya makapasok sa loob ng lab. Sumunod, ipinaalam ng propesor kay Ken na pinapanood siya nito gamit ang kamera sa robot sa buong oras. Tinawag siya nitong talunan dahil sa kanyang nakaraan at hindi niya kayang tustusan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang plano sa paggamit ng katalinuhan ng robot para maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pagkatapos, nilapitan ng propesor si Tang na may hawak na palakol pero humarang si Ken. Nagtataka ang propesor kung bakit tinutulungan ni Ken ang robot na isa lang makina pero sinabi ni Ken na kaibigan niya si Tang. Hindi nagustuhan ng propesor ang kanyang sagot at inatake niya ito gamit ang robot na kamay pero nagtulungan sina Ken at Tang para agawin ito. Sa huli, hinampas ni Ken ang propesor gamit ang parehong braso at nawalan ito ng malay. Pero isang mabigat naman na bagay ang nalaglag kay Tang. Nagmadali si Ken na iligtas ang robot pero tumagas ang gasolina nito kaya hindi ito makagalaw. Sinubukan ni Ken na palitan ng fuel tube pero hindi pa din nagigising si Tang. Napagtanto niya na hindi niya ito kayang ayusin mag-isa kaya tinawag niya si Dr. Kato at inutusan siya nito na tignan kung nakakonekta ang cable papunta sa baterya. Naputol pala ang cable kaya kumuha si Ken ng gamit para ayusin ito. Pagkatapos ay inutusan siya ni Kato na ikabit ang core unit sa sunod nito. Merong 2 saksakan kaya tinanong ni Ken kung alin ang gagamitin pero sinabi ni Kato na ang propesor lang ang nakakaalam nito. Nagbabala ito na kung mabibigo siya, magkakaroon ng short circuit at mawawasak si Tang. Naiwan si Ken sa napakahirap na sitwasyon kaya nag-iisip siya kung dapat ba niya itong gawin o hindi. Tapos ay naalala niya ang operasyon ng kanyang ama pero inipon ni Ken ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nauwi sa paghula ng isang saksakan. Pero lumalabas na tama ang kanyang hula kaya nagising na si Tang. Pero tila nawala ang lahat ng alaala nito at nagpakilala bilang si James. Ang naguguluhan na si Ken ay sinabi sa robot na ang pangalan nito ay Tang at kinuwento kung paano sila nagkakilala at napunta sa sitwasyong iyon. Nakapagtataka na bumalik ang mga alaala ni Tang na nagpapahiwatig na nakakaramdam ito ng emosyon. Sa wakas pagkatapos, tinawag ni Tang ang pangalan ni Ken at sinabing mahal niya ito. Masaya si Ken nang marinig ito at tumugon na mahal niya din si Tang. Sumunod na eksena, dumating na ang mga pulis para arestuhin ng propesor. Pagkatapos ay umuwi na si Ken kasama si Tang at naabutan niya ang kanyang asawa na paalis na. Nakita ni Ken na inayos nito ang lumang orasan ng kanyang ama kaya lubos niya itong kinatuwa. Gusto na niya itong pigilan umalis pero natatakot siya sa sasabihin nito. Sa makatuwid, si Tang ay pinatugtog ang isang nakarecord na mensahe ni Ken na nagsasabing siya ay magiging doktor ulit at kakalimutan na ang nangyari sa nakaraan. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na magiging mas mabuting tao na siya para bumalik ang kanyang asawa. Nang marinig ito, nakaramdam si Emmy ng labis na emosyon kaya nagpasya siyang patawarin si Ken. Humingi rin si Ken ng tawad at nangako na magiging mabuting asawa na siya. Nagtapos ang movie sa mag-asawang matamis na naghahalikan, pagkatapos ay kinumutan ni Ken si Tang para sibakin ang kanyang asawa. Thank you for watching.